Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Christian ethics. So, kapag sinabi pong Christian ethics, it is any study that answer the questions, what does God require us to do? And what attitudes does He require us to have today with regard to any given situation. So, kumbaga, ito po yung parang kagustuhan ng Diyos na iugali natin sa pang-araw-araw. So, ayon po sa Micah chapter 6 verse 8, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. So, ayon po sa ating katuruan, God moral law brings beauty to the world. So, yung binuo daw po ng Diyos, ang mundo, or nung binuo po ng Diyos yung buong mundo or creations, meron daw po tayong tinatawag na natural law. Yung natural law po, ayun po yung nag-govern or sinusunod ng buong creations. Like, yung example ni Pastor Russell na pagbagsak ng apple, or pag binagsak mo yung apple is babagsak siya. Yun yung law of gravity. So, meron na nag-govern na batas dito sa ating mundo in terms of nature or natural law. So, meron ding moral law. Meron ding batas ang Diyos na dapat sumunod ang mga tao. So, yung buong creation, sinusunod yung nature law, pero yung mga tao daw po is ayaw sumunod sa moral law of God. So, next po is God kingdom conquer the nations. So, yung kaharian ng Diyos ay isasakupin niya yung kaharian ng mga tao. So, at yan po yung and ayun po yung panalang itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So, God's kingdom conquered the nations. Yan po ang utos ng Diyos sa mga disipulo upang tayo po ay mapalapit ulit sa Panginoong Diyos. So, next is all nations submit to God's moral law. Yan po yung future natin. Lahat ng bansa ay madidisipulo, matututo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristo at magpapasakop sila sa moral law ng Diyos. So, para naman po sa ating applications, work for the government of Christ. So, lahat po tayo ay nagtatrabaho sa gobyerno ng Panginoon Jesucristo kahit saang lugar ka pa. Ang trabaho ng gobyerno ng Diyos ay labanan ng kasamaan at talunin ang kasalanan dito sa mundo. So, next po is fight evil by cooperating with God. So, hindi lang po tayo nakikipaglaban sa kasamaan at corruption, kundi si Jesus, siya po yung frontliner. Siya po yung unang nakikipagdigma o nakikipaglaban sa kasamaan. And tayo po ay ni-invite lang niya para maging sundalo niya and tagasunod niya at maki-cooperate or mag-join tayo sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. So, last is fulfill the law of Christ, which is love. So, gusto mo bang masunod yung kautusan ng Diyos? Mahalin mo yung Diyos and mahalin mo rin yung kapwa mo. So, love the Lord with all your heart, with all your soul. So, ayun lang po, maraming salamat po.